Tuhong asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio maring itinanggi ituhong nasa 6.7 billion pesos na halaga ng transaksyon na unang ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Maring itinanggi ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang patungkol sa pagkakaroon ng higit 6 na bilyong piso transaksyon sa mga bangko. Ayon mismo sa kanyang abogado na si Attorney Peter Paul Danao, nakausap niya si Attorney Carpio at pinabulaan lamang ang naturang impormasyon. Ibinahagi ni Attorney Danao na ang Anti-Money Laundering Council ay hindi man lamang nagbahagi ng kopya sa mga transaksyon kanilang inilahad o naisa publiko sa naganap na pagdinig ng House Justice Committee. Kung kaya't dahil rito'y aminado ang naturang abogado na hindi nila matitiyak ang kasagutan o tugon patungkol sa bilyong pisong halaga mga transaksyon. Kaya una-una sinasabi ko nga, paano namin madi-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaksyon kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Kung babalikan, ibinunyag mismo na Anti-Money Laundering Council sa naganap na pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment kontra si kalawang Pangulo ang patungkol sa higit 6 na bilyong pisong suspicious at covered transactions. May koreksyon kay Carpio at Vice Presidente. 4.525 billion pesos ang pumasok sa kanilang accounts. 1.554 billion pesos ang lumabas habang 791 million pesos naman ang hindi matukoy kung inflow o outflow. Subalit itinuring ito ng kanilang kampo bilang black propaganda at political harassment na layon sirain reputasyon ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ibinahagi ng Attorney Paul Danao na kinakailangan bigyan sila ng kopya sa mga sinasabing transaksyon bago magbigay ng paglilinaw ang kanilang kampo. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo, iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga nasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Nanindigan ang naturang abogado ng pagkakasa publiko sa mga transaksyon o bank records na mag-asawang Duterte Carpio ay malinaw na paglabag umano sa batas. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant Hilario para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.